Let us open our Bible on Proverbs chapter 6, verse 25. Praise the Lord. Chapter 6, verse 25. Praise the Lord. Lust not after her beauty in thine heart, neither let her take thee with her eyelids. So ito po ay isang paalaala o matawag nating warning mula sa ating buhay na Diyos. Na kung saan sinasabi po dito, lust not after her beauty in thine heart, neither let her take thee with her eyelids. Hindi ho ito isang relasyon sa lalaki sa kanyang asawa. Ito po ay isang stranger or matawag nating prostitute. Yung maghahatid sa iyo sa pagkakasala o sa ma-defile ka sa iyong pagkatao sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Ito po ay malaking bagay sa buhay natin. Bakit? Kung basahin natin ang Bible, maraming mga great men in the Bible na napahamak sa ganitong klaseng pagkakasala. Sino ang mga ihimplo po natin? Unang-una, ito si King David, almost na ikapahamak niya. Kaso, doon sa anak, hindi nakapagpanindigan. Talagang nasapol. Hindi siya nakinig sa warning ng kanyang ama. Yung ama niya, he's a man of experience in terms of lust. Almost, yun yung ikitapahamak niya ng tuloy-tuluyan. Mabuti na lang naka-recover siya, yung Psalms 51. Binigyan niya ng warning yung kanyang anak na si Solomon. Pero hindi nakinig si Solomon. So, ganon din sa buhay natin. Pag hindi tayo nakikinig sa warning ng Diyos, kahit ano ka pa, na-redeem ka na, kahit ano ka pa, servant ka na ng Diyos, kahit ano ka pa, malaki na ang nagawa mo sa kaharian ng Diyos, para sa kaharian ng Diyos. Kung hindi tayo mag-ingat at hindi natin pakinggan ang mga warnings ng Diyos, posible, mapapahamak ka. Look at Samson. Tingnan mo si Samson. Pagtanungin mo yung mga bata, who is the strongest man in the Bible? Samson. Pero saan nahulog si Samson? Sa babae, kay Delilah. Kung sabihin mo, who is the wisest and the richest man in the Bible? Solomon. Saan nahulog si Solomon? Sa babae. So pag hindi tayo nakinig sa warning, do you think Samson was not being warned by his parents? No. His parents warned him na huwag kang magpakipagrelasyon sa babae na yan. Kaaway natin yan. That is belong to our enemy. Hindi man siya nakinig. He lusted after Delilah. So, basahin pa natin ang Proverbs 6:26. Praise the Lord. For by means of a whorish woman, a man is brought to a piece of bread, and the adulteress will hunt for the precious life. Yes. See? Precious na yung life mo sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Kailan ba maging precious yung life natin? Pag ikaw ay na-redeem na mula sa iyong kasalanan, pag ikaw ay nalinis na, pag ikaw ay napatawad na, pag ikaw ay na-reconcile na sa Diyos, you're precious. Kaya nga sinasabi diyan, precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Bakit precious? Dahil napanatili nila ang kanilang buhay na banal at malinis at ligtas hanggang sa ikamatay nila. Precious. So yung buhay natin habang nabubuhay tayo, pag sumusunod na tayo kay Jesus Christ at na-redeem na tayo niya, precious tayo. Pero habang buhay tayo, pwede pa yang sisirain ng dyablo, yung precious life na yan.
By means of a whorish woman, a man is brought to a piece of bread. Itong whorish woman, ito yung mga, alam mo minsan, napapansin ko, minsan, di may iwasan, magpunta tayo sa mall, mag-grocery tayo. Minsan magpa-counter ka na. So maraming counters dyan na naghilira. Napansin mo yung mga bagger na yan. Pag mayroong sexy na babae, magtinginan yan sila. Tapos magganon-ganon sila ba? Parang tinuturo nila yung sexy masyado babae na halos mugawas na ang iyahang dughan. Tapos kung titikan mo ng husto, yung pala bakla. Ang mga bakla ngayon, nagmumukhang whorish woman. Pag sinabing whorish, war, from the word war, parang mas worse pa yan sa prostitute na word, pag war. So, whorish woman, ito yung mga babae na nagdodraw ng attraction sa mata ng mga lalaki. Matitunay man yan na babae, mabakla man yan dahil sa sobrang enhance ng kanilang katawan na pagpaburot sa ilahang mga dughan. It doesn't matter. So, by means of a whorish woman, a man is brought to a piece of bread. Parang ang mangyari sa iyo, you will be broken spiritually. You will be broken morally. Wala na, sira na. Yung pagkalalaki mo, yung buhay mo sa mata ng Diyos na sana na-redeem ka na, sana na-save ka na. And adulteress will hunt for the precious life. See? Adulteress, this is pumapatol ng mga may asawa. Adulteress, ito yung sumisira ng mag-asawa. Sumisira sa pamilya na matiwasay. Sumisira sa pamilya na masaya. Sumisira sa pamilya. Pag sinabing pamilya, this is together with husband and wife and the children. Yung adulteress, sinabi dito, will hunt for the precious life. Sana yung buhay ng pamilya na yan marangal, mapayapa, masaya, buong buo sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Naging godly na, pwede pang sirain yan sa adulteress. Ihahunt. Kaya ito po ay nagbigay sa atin ng warning. Amen? Praise the Lord. Na we are not exempted of this. We are not, we should be careful for all these things. Itong lahat ng anggulo ng pagsisira ng ating kaligtasan, being precious in the eyes of God, kailangan talaga natin ito ingatan. When was David being tempted? There was a time, basahin natin, 2 Samuel 11, 2 hanggang 5. Praise the Lord. And it came to pass in an evening tide that David arose from off his bed and walked upon the roof of the king's house, and from the roof he saw a woman washing herself, and the woman was very beautiful to look upon. And David sent and inquired after the woman, and one said, Is not this Bathsheba, the daughter of Eliam, the wife of Uriah the Hittite? And David sent messengers and took her, and she came in unto him, and he lay with her, for she was purified from her uncleanness. And she returned unto her house, and the woman conceived, and sent and told David, and said, I am with child. Yan. Nagbunga ang kanilang pagkakasalan. Nasa rooftop siya eh. Then, merong naliligo na babae. Hindi niya inavoid yung kanyang mata sa pagtingin. Ganon din sa buhay natin. Hindi ka nga buso ba yan? Yung namaklad, kung sa ano pa. Hindi ka nga namaklad. Pero yung hawak mo na cellphone,
Maraming pwedeng mag-appear dyan o pwedeng mag-tempt sa iyo na makapanood ka ng mga nudity ng mga magagandang babae. So, David was not able to resist the temptation. He was enticed. He was seduced. Nagbunga yan ang pagkakasala. So, sa buhay natin, avoid every matter na magdi-defile sa ating pagka-godly. Praise the Lord. Kasi precious ito masyado sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Kayang sirain niya ng whorish woman or adulterous woman. Kaya mag-ingat po tayo. Almost talaga, malapit talaga. Kasi nagkaroon ng yung bang domino effect, yung kasalanan ni David. Aside, he committed adultery. Naging murderer pa siya. Imagine that. Pinapatay niya. Pinapapatay niya yung husband ni Bathsheba na si Uriah. Grabe yun. Dumating sa buhay niya. Destroyed talaga siya dapat. Pero buti na lang before it's too late. Nakapagsisi siya. Sabihin mo, ay, ganun ba? Pwede rin pala magawa ng ganun. Magsisi lang tayo pagkatapos. Sabihin ko po sa inyo, look at his life. Ano ang consequence? Bagamat pinatawad siya, bagamat na-restore ang Holy Spirit na dapat mag-depart na sana sa kanya. Pero anong damages ang nangyari sa pamilya niya? Do not attempt to do such same sin. Mangyayari din sa iyo yung nangyari sa pamilya ni David. Ano nangyari sa pamilya ni David? Magkapatiran at patayan. Yung anak niya na babae ni rape mismo ng kapatid. Di ba ang sakit niya? Parang pinamukas ng Diyos sa iyo. O kaya, this kind of sin, avoid. Praise the Lord. Huwag nating gamitin niya na parang loophole na, pwede rin pala, magsisi lang pagkatapos. Oy, don't forget, what was the damages has been done out of that kind of sin. Avoid it. Gusto mo ba mag-suffer yung pamilya mo? Gusto mo ba mag-suffer yung mga anak mo? Of course not. Kaya, mismo ang ating Panginoong Hesukristo, nagbigay po sa atin ng advance warning na the way you look at, kung lalaki ka to the woman, it must be without lust. Bakit? Yung sinabi dyan na may kasabihan, if you talk with the elderly woman, treat her as your mother. If you talk to the younger ladies or kids, treat them as your daughter. But if you talk with the level of your age, then treat her as your sister. Walang lust. Praise the Lord. Yan ang dapat nating gawin. Yan yung teaching ni Jesus Christ. Basahin natin. Matthew 5:28. Praise the Lord. But I say unto you, that whosoever looketh on a woman to lust after her, hath committed adultery with her already in his heart. Yes. But I say unto you that whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart. Yan yung nangyari kay David. Pagtingin niya ngayon sa babae, he lusted. So he committed adultery in his heart. Ngayon, nakatatak yung kasalanan na adultery sa kanyang heart. Anong nangyari sa buhay niya? Out of the abundance of the heart, it will
reflect to your mouth. Anong nag-reflect sa bibig niya? Take her. Diba? Yung bibig niya, take her, bring it to me. Kasi sa tingin pa lang niya, nakakommit na siya ng adultery. Yun ang lumabas sa bibig niya. Kaya sa buhay natin, the way you look at, don't lust. Amen? Praise the Lord. Ipalagay natin, hindi ko man weakness yung pastor, yung babae. O hindi babae. Palagay natin yung mga precious things. Baka nakawin mo yan. Hindi nga yan babae, pero naglalas ka ng mga thing na hindi naman sa iyo. Huwag mong hilabtan. Huwag mong hilabtin yan. Huwag mong galawin yan kung baga pa. So maraming anggel sa buhay natin. Praise the Lord. Kaya kung ating titingnan itong flesh natin na vulnerable, sabi mo, bakit kayo nag-preach si Pastor Chit ng ganun? Meron kaya siyang nakita? It doesn't matter. Kung may nakita man siya o meron man, anong sinabi dyan? Prevention is better than cure. Iba na nagkakaroon tayo ng mga warnings na lagi nating inaalaala because nagpapalayo sa atin sa mga tukso na posibilidad na mangyayari sa buhay natin. Praise the Lord. And this is vice versa. Babae ka man o lalaki ka man. Hindi lang ito para sa lalaki. Kasi marami ding mga cases tulad sa case ni ating kapatid dito. Ang kanyang partner tumingin ng apam ba yan? May anak na sila. Nakayanan niya pang iwanan yung kanyang kasama niya. Kulang na lang sa kanila, bas-bas na lang, kasal na lang. Na-attract doon sa apam. Sabihin ko po sa inyo, punta ka sa Canada, punta ka sa Amerika. Hindi porke puti yung tao mayaman. Hindi po. Marami pang Pilipino doon mas mayaman pa sa kanila. Marami pang mga Pilipino na mas can afford pa sa kanila. Huwag kang ma-attract sa balat, porke puti, porke apam. Iilagay natin ang lahat into order. So, babae yun. Blessing in disguise na rin yun. Kung wala yun nangyari, siguro ito si brother o L. Kalibanting pa rin ito. Pero yun nagtumulak sa kanya, humanap kay Jesus balik. Amen? Praise the Lord. Never mind. God, manindigan ka lang, huwag ka nang mag-isi-isi. Merong itatalaga ang Diyos sa iyo na the best para sa iyo. Manindigan ka lang ng buong puso. Kailan matempt ang sino man sa atin? Basa, James 1:14 and 15. Praise the Lord. But every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Then when lust hath conceived, it bringeth forth sin. And sin, when it is finished, bringeth forth death. Yes. Lust, this is the strongest instrument of Satan to destroy us. Lust of the flesh and lust of the eyes. Yan yung talagang pinaka-effective na attempt niya ang tao na mawala sa pagsunod dyan sa kabanalan ng buhay. Matindi. Kailan ma-tempt ang tao? Pag ikaw ay nahila ng iyong sariling laman. At pag nahila ka sa sarili mong laman mo, ma-entice ka. At pag yung lust na yan ay nabuo, o meron ng commitment, o meron ng nakumit na magkakasala, yan, manganganak yan ng kasalanan. At pag ang kasalanan ay natapos, maghatid yan sa iyo ng kamatayan. Pag sinabing natapos, you ended your life with sin because of that lust. 100% second death ang mararanasan mo. Kaya, anong gawin natin sa lust na ito? Anong sinabi dyan?
Si Jesus Christ hindi pumunta dito to prepare our flesh, but to destroy it by crucifixion. Kaya nga, sinabi ni Paul, I am crucified with Christ. Mortify the deeds of your body. Yan ang gawin natin. Yung LUST na yan, ipako mo na yan. Kasama ni Kristo Jesus. Isama mo na yan sa baptism. Isama mo na yan sa repentance. Huwag na siyang mabuhay sa buhay mo. Kasi yan magdi-destroy yan sa precious life mo. Crucify it. That is the solution. O ngayon, huwag tayong yung bang tinatawag na don't court danger. Ano yung court? Huwag mong ligawan. Na alam mo naman na ang tendency niyan, magre-resulta ng temptation, magre-resulta ng lust, magre-resulta ng pag-develop na hindi naman dapat. May babae, may asawa ka, masyado kang close doon. Alam mo naman na magde-develop yan ng lust. Baka maya-maya sa lakas ng impact, baka kaya mong kalimutan yung asawa mo o yung husband mo. So, do not court danger. Praise the Lord. Basahin natin yan. Proverbs 5:8 hanggang 10. Praise the Lord. Remove thy way far from her, and come not nigh the door of her house, lest thou give thine honor unto others, and thy years unto the cruel, lest strangers be filled with thy wealth, and thy labors be in the house of a stranger. Yan. Tanggalin mo yung daan mo malayo sa kanya. Remove thy way far from her, and come not nigh to the door of her house, lest thou give thine honor unto others, and thy years unto the cruel. Alam mo yung mga gano'n na sitwasyon ng buhay ng tao? Bago na-commit nila yan, masaya pa sana yung buhay nila. After na-commit nila, wala na, cruelty yung kanilang buhay. Cruel. Paggulo. Muna ingon nga, gubot paslukot ang ilang kinabuhi. Tago ng tago. Hindi mo naman maiwasan yung konsensya mo. Kahit ipikit mo pa yung mata mo, your conscience will be in agony. Cruel. Lest strangers be filled with thy wealth, and thy labors be in the house of a stranger. Imbis nakabuo ka na ng pamilya, nakabuo ka na ng kayamanan sa pamilya mo, sa future mo, may own ka na. Ang mangyari, iba ang makinabang. Ang mangyari, ginawan mo ng bahay yung totoo mong asawa at mga anak mo na parang tangkalan sa baboy. Pinagawan mo yung kabit mo ng napakagandang bahay. Imbis yung kayamanan mo, doon mo i-invest sa totoo mong tunay na pamilya. Stranger ang makinabang. Nga kung i-spiritual natin yan, imbis na yung labor mo, yung riches mo, ma-invest mo yan sa future mo doon sa kaharian ng Diyos. Mapupunta yan doon sa kay taning na nakawi ng masamang espiritu. So ano ngayon ang dapat nating matutunan? Huwag tayo umibig sa pleasure. Yung pleasure of the world, basahin natin. Proverbs 21:17. Praise the Lord. He that loveth pleasure shall be a poor man. He that loveth wine and oil shall not be rich. Yes. Mapag-ibig ka sa kalayawan, hindi, maging pobre ka. Mapag-ibig ka sa bino o sa alak, hindi ka talaga yayaman. O, di ba? Merong buhay ng tao na may pamilya. Gwapo ang mga anak, gwapa ang mga anak.
may mga trabaho ang mga anak. Ngayon, nahiwalay sa pamilya dahil walang ibang ginawa. Lasing ng lasing, lasing ng lasing. So kung lasing ng lasing, habang nandun pa sa pamilya, kulatado ang asawa. So yung asawa, to protect her own self, hindi na maka-stay with her husband na lasinggo. So ngayon, ang husband nandoon na lang sa ibang bahay na kabos kaayo, kakita lang o gamay kwarta, inom dayon, lasing kagad. Walang ano. Kawawa ba? So, pag napasok ka dyan at hindi ka lalabas dyan, ako, hindi ka talaga, kawawa ka talaga. Kaya, sa buhay po natin, alalahanin natin yung habang may buhay, may pag-asa. Ang tanong, yung pag-asa na yan, bang ginamit para bumalik sa Diyos? Kasi dito sa Bible, mayroong isang binata na kinuha niya yung advance na kanyang inheritance sa kanyang parents. Siguro, sabi ng yung litaw ba, "Pa, dalawa man lang kami anak mo, puro lalaki. I-sum up mo daw yung inheritance naming dalawa, tapos hatiin mo, yung kalahati ibigay mo sa kanya, yung sa akin, advance, hingiin ko na. Ako na magdesisyon kung anong gawin ko dito." Yung pala, ginamit niya lang sa riotous living. Pumunta siya, lumabas siya, kung ano-ano yung mga kaligayahan, na mga makasalanan na kaligayahan. In-enjoy niya yon. Naubos yung pera. Basahin natin. Luke 15 verse 13. Praise the Lord. And not many days after, the younger son gathered all together and took his journey into a far country, and there wasted his substance with riotous living. Ubos yung kanyang inherited blessings mula sa kanyang papa. Mabuti na lang itong taong ito. Nung siya ay nagtrabaho na, kasi wala na siyang pera he must work for his survival. Ay nagtrabaho siya doon sa pigiri, tigpakain ng baboy. Dahil sa gutom niya, siguro wala pang sweldo, wala pang ipabili. Hindi rin siguro nag-cash advance na yon, sobra na yung cash advance niya sa darating na sweldo, wala din na siya binigyan. Anong nangyari? Gutom na siya. Habang tinitingnan niya yung mga baboy na pinapakain niya, naranasan niyang kumain sa pagkain ng baboy. Nung naranasan niya yung pagkain sa pagkain ng baboy, naisip niya yung papa niya. Sabi niya, kung sa araw na ito, nandun ako sa papa ko, hindi ako ganito. Naalala niya, ano kaya, balik na lang ako sa papa ko. Sabihin ko na lang pa, wag mo na lang ako ituring anak, ituring mo na lang ako kasama sa katulong, basta makabalik lang ako sa iyo. Nakaisip, bumalik sa Diyos o sa kanyang ama. May pag-asa pa. Ang matindi, kung mamatay ka, na hindi ka nabalik sa Panginoon, yung kasalanan na yan na nag-conceive, at pag sinabing natapos, when it is finished, namatay ka dyan sa kasalanan mo, patay ka sa second death. Mabuti na lang itong prodigal na ito, nakaisip bumalik sa papa. Bumalik talaga siya. At tinanggap naman siya. Ganun ang Diyos. Praise the Lord. Pag ikaw ay kusang magpakumbaba, kusang magsisisi, kusang lalapit sa Diyos, at ihumble mo yung sarili mo, humingi ka ng kapatawaran, tapos sabihin mo, Ama, i-degrade mo lang yung aking category. Huwag mo na lang akong ibilang na anak. I will suffer. Na kasama mo na lang ako sa mga katulong. Ay, ganun, nag-humble talaga siya. Alam mo, anong nangyari? Tinanggap siya. Basahin natin last verse. Luke 15 verse 30. Praise the Lord. But as soon as thy son was come, which hath devoured thy living with harlots, thou hast killed for him the fatted calf. Yan.
Ito yung salita ng brother niya. Parang hindi kaagad nakuha ng brother niya. Minsan gano'n eh. Pag may bumalik sa atin ng mga anak ng Diyos na nag-backslide, minsan yung isip ng mga anak ng Diyos, minsan masama pa. Uy, bakit tinanggap natin yan uli? Ano na yan Backslider yan blasphemer yan Bakit yan tinanggap? Eh kung siya ay kusang nagpakumbaba at nagsisi at hindi na niya ginawa ang kasalanan niya, tanggapin yan ng Diyos, basta buhay pa. Praise the Lord. Basta, wag lang siyang bumalik dito na ganun pa rin kasi marurumihan yung kongregasyon. Hindi naman din pwede yun na magbalik lang dito tapos magdungis. Hindi naman pwede. We do not permit that. Pero kung gagawin niya yung katulad sa prodigal son na nagpakumbaba, praise the Lord, tanggapin niya ng Diyos. Amen? Praise the Lord. Tapos sabi naman ng elder brother, "Pa, bakit yung kapatid ko na yan?" Yun may yung sinabi niya. Dumating dito, inubos niya yung inheritance niya, advance kinuha sa iyo, pumunta doon sa mga harlots. Tapos bumalik siya ngayon. Inihaw mo yung pinakataba natin na baka. Hindi ako umalis sa iyo. Hindi ako nagwaldas sa kayamanan mo. Bakit hindi mo ako inihawan? Yan. Anong sagot ng Papa? "Anak, ang lahat na kayamanan ko ay sa iyo." O pag manatili tayo sa Ama natin sa langit, ma-inherit natin yung kanyang kayamanan. Amen? Praise the Lord. So don't complain if someone will come back out of his sincerity and humbleness and meekness. Yun man lang pag-asa. Wala namang ibang pag-asa sa mga backsliders. Matakot sa Diyos. Praise the Lord. Kaya salamatan natin ang Diyos. Kaya tayo na tumatayo sa paglilingkod sa Diyos. Warning. Binigyan tayo ng warning lagi. Be careful tayo lagi. Yung precious life na ito. Habang naghihintay tayo sa pagbalik ng Diyos. Ingatan natin ito. Gawin natin itong mahalin. Gawin natin itong proteksyonan. Yung inawit natin kanina, Near to the Heart of God. Yung awit ni Steve Green, Guard Your Heart. So, yan ang paalaala ng Diyos sa buhay natin. Huwag maglust after her beauty sa puso ng ninuman ni ikaw ay makuha sa kanyang pilik mata. Ano ba yung pilik mata ng mga prostitute? Nag-extend yan sila ng mga pilik mata para attractive kunwari tingnan sa mga opposite sex. Kaya mag-ingat tayong lahat, maging prayerful tayo, watchful tayo. Keep that precious life until Jesus Christ comes, hanggang babalik siya para 100% ligtas tayo. At anumang ibibless ng Diyos sa buhay natin, mapupundar natin yan. Kahit dito at lalot na sa kabilang buhay. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah.